beloved Boss Mike Cervera. Ang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism kaugnay sa misteryoso umanong paglago ng yaman niya at dalawa niyang anak. Hindi raw dapat Nakikita nyo, noon pa magnanakaw na talaga mga Duterte. Biglang lumalago yung mga ari-arian na wala namang negosyo. Nakuha nyo? Wala namang negosyo. Wala naman na kahit ano. Lumalago ang mga ari-arian. Ano na, Magalong? Bakit hindi ito ang tuligsain mo? Bakit hindi ka namin makapakinggan? Ha? Na minsan sana magsalita ka against sa mga Duterte. Bakit? Bakit? Ang tanong. Oh. pakialaman ang kinita nila sa labas ng kanilang panunungkulan gaya ng kanilang law firm. May news to go Law firm? Ganun ang kita niyan? Diyos ko, sabi nga niya mahirap lang. Naniniwala nga yung mga oto-oto mangmang na mga tagasunod niyan. Ano sabi? Mga kababayan ko? Wala nga akong pinatayong isang poste ng bahay ko. Wala nga akong binili na bagong sasakyan ko. Oh, di ba? Ano nangyari? Ayun, mga kababayan, naniniwala yung mga oto-oto. Tapos dito, mga kababayan, pakinggan natin. si Jam Sisante. Our country will lose. Sinagot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa mga punto sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ ukol sa mga yaman at ari-arian ng kanyang pamilya. Tinitira kami ng mga anak ko all about lawyering. Ay naman ang pakialam nila na what happened to my law office. What we earned outside is none of your business actually. Nako! None of your business daw. Pwede ba yan? Di ba, mga kababayan? Pwede ba yan? Alam mo, Digong, siguro maaaring mas mayaman ka na ngayon kay Martin Romualdez. Pero noon, ikaw sinasabi mo hampas lupa ka. Pero ngayon yun ang pinaniniwala ng mga tao, pero bakit hindi ka nagde-declare ng iyong mga ari-ariang hayop ka? Hindi mo ba na nararamdaman na malapit ka ng mamatay? At lahat ng mga ninakaw mo'y walang silbi na? Tama ba, mga kababayan? Wala na akong silbi mga ninakaw nito. Oh. Yung na may mga negosyo kami, may mga law office kami. Isa kasi sa mga ipinunto sa PCIJ report, hindi raw idineklara ng Pangulo at kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na partner sila sa kani-kanilang mga law firm. Kita nyo, mga kababayan? Kaya nga mga kababayan, di ba meron silang joint account? Nako, mga kababayan ko, tignan nyo, nahalungkat na ito mga ito. Ipinagbabawal raw ng Korte Suprema at Local Government Code ang pag-practice ng mga alkalde ng kanilang propesyon. Pero hindi raw po Kita nyo, no? Tama, Sanay na sanay sila na hindi mag-declare ng kanilang mga totoong mga salin. Nakuha nyo? Bakit? Anong meron? Bakit? Kasi nga, mga kababayan, maraming ninakaw forma na nagdeklara ng leave of absence sa kanyang law firm, mga alkalde. Kasi raw hindi na ako nagpa-practice, dapat wala yung mga pangalan namin ni Sarah. Yan, nagmumura pa. Sabi, pukin ang ina nyo. Parang si Sarah talaga, manang-mana sa ama. Mura ng mura kapag ka naiipit na. Parang pusit. Kapag ka naiipit, bumubuga ng tintang maitim. Sinasabi rin namin yan na abogado kami. Why? Is there anything wrong of a freedom to express yourself? Uy, magiging bilyonaryo ka pala pag naging abogado ka. Mga kababayan, kita nyo? Kikitain ba ng isang abogado yung bilyon-bilyon? Sa law office lang? Nako, Digong! Sipin nyo yan. Mga DDS, yung idol nyo, nagsisinungaling noong paman. Mula noon hanggang ngayon, sinungaling pa rin sila. Parehas na parehas sila ni Sarah. Dadaanin ka sa mura para Para wag nang busisiin pa.
Ganun eh, style nila magmumura para ano, maggagalit-galitan parang yung jowa nyo na nahuli nyo na nakikipag-date sa iba, nakikipag-video call sa iba, nakikipag-harutan sa iba. Tapos mga kababayan, nung sinita nyo, abay siya pa ang galit. Antindi, no? Ganun ang ugali ng mga ito. Itong mag-aama ng mga Duterte na ito. Ang ugali nila kapag nahuli mo, sila pa galit para mapalabas na mali ka. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Nakuha nyo? Ganun po sila. Oh. Kaya nga ho eh. Ito, isa pa si Trillanes. Punta natin. Pakinggan nyo to, mga kababayan ko. Ito'y saksing buhay, Saksing buhay, laban po kay Duterte. Pasok. Kwentuhan kami. Kwento niya sa akin yung mga iba't ibang krimen ang ginawa niya. Sinabi niya eh. May pinatay siyang ganito, inarmalate siya ng mga tao, nagtalsikan yung utak. Na ako doon, kinilabutan ako doon na may diferensya ito. Parang hindi mo kinikwento yan. Tsaka, alam mo yun, tatakbo ka ng hindi siya tatakbo daw noon, pero nung time na yon, yung sinabi niya yon, buti na lang hindi to tatakbo kasi inamin niya yung mga pinapatay niya, tapos iba yung conversation, masyadong madumi, bastos lahat. So anyway, sabi ko sa grupo ko, buti na lang hindi tatakbo ito si Duterte kasi parang hitman mag-isip, sabi ko. Ngayon, nung December, kinalaunan, nagbago yung sitwasyon, tumakbo siya. Nung nabalitaan ko tatakbo siya, lumabas ulit, bumalik yung mga napag-usapan namin na iniisip ko, hindi to pwede maging presidente kasi maraming papataying Pilipino ito. So, talagang simula nun, ginagamit ko yung platform ko para kumbinsihin yung mga kababayan natin, huwag na ipoboto to kasi maraming mamamatay na Pilipino. Tapos nung kampanya na yon, may nakala pa ako mga dokumento na nakita ko na meron silang bilyong-bilyong pera. So hindi lang mamamatay tao, kung hindi corrupt pa, no? Tapos ito yung mabigat. Doon sa dokumento na yon, nakita ko tumatanggap siya ng pera sa drug lord. Nako! Kaya alam ko na simulat sa pool na yung sinasabi niyang galit sa droga, kasi meron siyang drug lord na pinoproteksyonan. Kaya ang pinapatay nila noon, yung mga karibal lang. Yung drug lord na yun. Yung drug lord na yun, si Michael Yang, na in-appoint pa niya economic advisor. So, nakita ko yung lahat. Kaya, simula ng punto na yun, tapos nung nanalo siya, libo-libo kagad yung pinapatay. Kailangan naman may tumindig. May tumindig. Ito mga kababayan ko Mga kababayan ko, ito pa isa. Siniraan nila na siniraan si Sentry, si Trillanes, Siniraan sila ng siniraan si Sentry. Ang tanong ko, sa lahat ho ng inakusa, sa lahat ho ng mga paninira nila, meron bang nagkatotoo? At bakit, kung talagang masamang tao si Trillanes, bakit ho hindi nila naipakulong? Nabubukod tangi si Trillanes sa lahat ng kalaban ni Duterte ang hindi niya naipakulong. Hawak nila, mga kababayan, ng gobyerno. Lahat pwede nilang imaniobra. Pero ang tanong, bakit si Trillanes hindi napakulong ni Duterte? Ibig sabihin, paniwalaan nyo ko, paniwalaan natin si Trillanes, na na talagang wala naman talagang katotohanan lahat ng mga pinagsasabi. Kasi kung meron yan, kulong na yan hanggang ngayon. Di ba? Ibig sabihin din, kung may nagsasabi man ng totoo, walang iba, kung hindi si Trillanes. Wala nang iba. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Ayan tingnan nyo, napaka-diplomatikong tao, napaka-mahinahon magsalita, hindi nagmumura. At tingnan nyo, mga kababayan, di ba?
makikita nyo sa kanya mga kababayan, pwede nga presidente eh. Di ba? Kung tatakbong senador, mga kababayan ko, abay, suportahan nyo. Kailangan natin ng mga ganitong tao sa Senado. Katandem ni Atty. Claire Castro. Tama, mali. Sige nga, mga kababayan ko. Ito yung mga magagaling. Hindi katulad nila Bongo, Robin Padilla, Bato. Puro mga bobo. Di ba? Ipalit natin yung mga may alam sa batas, yung may kasanayan, yung may experience na malupit, yung may napatunayan. Tingnan nyo. Abogado, Atty. Claire Castro, matalino. Kahit nga sa kalingkingan, hindi ho aabot ang talino si Sara Duterte. Sentry na marami nang naipatupad na mga batas, na nungkulan bilang senador. Kita nyo naman mga kababayan, kahit hindi abogado, ano ba yan? Summa cum laude pala yan eh. Matalino talaga si Sentry. Kita nyo, nag-aral sa ibang bansa. Ang daming pinag-aralan. Patungkol sa economics, patungkol sa kung ano-anong mga dapat na matutunan para sa paglilingkod sa bayan. Kita nyo? Kaya alam nyo mga kababayan, ang aking punto rito, matutuho tayong mamili ng totoo na magseserbisyo sa gobyerno. Hindi porke kakampi ni Duterte, hindi porke kakampi ni Sara, iboboto nyo na. Diba mga kababayan? Kahit kayo yung mga DDS, mag-isip naman kayo. Hindi yung tignan nyo yung mga binoboto nyo, Robin Padilla, o tignan nyo, nagkakalat, nagla-live, labas ang pututoy. Nando doon sa Senado, naggugluta lang silang mag-asawa. Nando doon sa Senado, kain lang ng kain kasi wala nga masabi. Kasi bobo nga. Diba? Walang ginagawa. Abang naghihiring, suklay ng bigote. Ganun ba yung gusto nyo? Ganun ba yung gusto nyo? Diba? Ngayon, kita nyo mga kababayan, nandyan na si Teresita Tanat Bilan Reyes at saka si Ronald Mediana. Diba, Ana Brina Kian? Grabe, diba? Ganun ba yung gusto nila? Kaya wag na kayong magtaka kung bakit hindi umaasenso at lumalago ang bansang ito. Kasi yung mga nilalagay nyo, kung hindi mga magnanakaw, na matatalinong mga magnanakaw, mga bobo na magnanakaw. Ganun yung pinipili nyong nilalagay. Eto mga kababayan ko. Atty. Claire Castro, Senator Trillanes, subok na natin yan. Si Atty. Claire Castro, hindi maano sa pera yan, dun lang sa tama. Diba? Isipin nyo yan. Ewan ko, mga kababayan, bakit ganun no? Mga kababayan ko. Grabe. Matindi, no? Matindi. Jane Manson, Delia Sacoco, mga late na kayo. Kaya sa susunod, 2028 na, manawagan tayo. Yung mga kandidato, ako top 2 ko, mga kababayan ko. Top 2 ko. Si Atty. Claire Castro at si Senator Trillanes. Yan ang top 2 kong senador, mga kababayan ko. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo. Pinag-isipan, pinag-aralan, makikita nyo naman sa mga sinasabi, mga bunganga na mga nagsasalita, mga bibig, mga boses na maririnig nyo na namumutawi sa kanilang mga bibig at bunganga, mga kababayan. Diba? Yun, aldungin. Hindi yung mga kababayan porke artista, porke may ganito. Tingnan nyo, mga nagnanakaw sila. Mahiya naman tayo sa mga kabataan, mga kababayan. Kaysa naman ganito yung binoboto nyo. Yan, eto. Hindi ako. Yan, tatakbo daw na senador tong luka-luka na to. Tignan nyo mga kababayan, pinagtatabuyan ka nga Di ba? Pinagtatabuyan ito. Tignan nyo, dilawan siya pero gusto niya Sara Duterte. Tignan nyo kung paano ito, nanloloko. Gusto niya kasi makuha ang butante ng dilawan. Gusto niya makuha ang butante ng piklawan. At gusto niya makuha ang butante ng mga uto-uto, mga mangmang at tatanga-tangang mga DDS po kilang ina nyo. Tao pa ko Eto na. Hindi, Sara Duterte ako.
Pero dilawan ako. Anti-Marcos ako. Pero Naks. Sara Duterte ako for president. Naka- Kung anong kulay isusuot niya sa kampanya, yun din ang isusuot ko sa kampanya. Naks! Pero dilawan ako. Martial law, marami akong Ah. friends na ginahasa. Bakit ako mag-reconcile sa kanya? Oh, iboboto nyo ba to? Kita nyo naman, tama si JC. Oportunista! Oportunista! Totoo kayo dyan. Tingnan nyo mga kababayan kung ano daw isusuot niya. Dilawan siya pero sasama kay Sara. Di ba? Dilawan siya pero sasama kay Sara. Oo, naku, okay na tayo. Slap chick na sumusuporta tayo sa mga matitinong tao. Oo, okay na yon. Tama na sumuporta tayo sa mga matitinong tao. Dito na tayo sa likod, hindi na natin kailangan yan. Sabihin niya, Sir Watson, gawin kitang senador, wag mo na ako murahin. Wag na lang ako mag-senador, sir, murahin pa rin kita araw-araw. Akala mo naman kukunin ka ni Pangulong Bongbong, bawal ang luka-luka rito. Sabi niya, gumagawa ng sariling imahinasyon, gumagawa ng kwento, naalokin daw siya ni Pangulo, sasabihin niya, ayoko. Di ba? Mga kababayan, tuloy. Pag-resign ba ni Presidente Marcos mo ay solve solusyon ng ating problema? I think so, because he cannot do it anymore. Yeah, why not? So we can change the whole cabinet and put honest people there. Eto, sagutin mo. May malaki kang problema. Baka kala mo. Ayan. Daldal ka ng daldal. Oo, di ba? Feeling talaga. Eto. Pa daw makipag-peace kay Rowena Guanzon. Sabihin ko sa inyo sabi ko nga, politics is addition, tama yan. Pero, di ba dapat, sabi ko, yes, but not at the expense of principles. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa kaalyado na para nagpapalit lang ng damit ang political stand. Paano na to, Guangson? Ayan, paano na ito, Guangson, Tignan mo si Topacio. Aregluhin mo muna to. Kaya ka hindi pinapapasok sa meeting nila Sinisiksik mo lang daw yung sarili mo sa DDS Sinisiksik mo yung sarili mo sa kampo ni Sara ayun, paano ka ngayon dito? Ito malaki mong problema. Sinusuka ka ng kampo ni Sara. Sinusuka ho di ba? Biber, Kukunin mo yan ngayon dahil sip-sip sa'yo, hindi reliable yan. Hindi reliable yan. Bukas makalawa, iba na naman, kontra na naman sa'yo yun, parang si Rizzo Ontiveros. Kaya nga sabi ko doon sa... Ito naman si Risa. Si Risa may napatunayan, may prinsipyo yun. Ikaw naman, tuloy. Nabudol na tayo kay Marcos, nabudol na tayo kay Rizzo Ontiveros. Kami nga nabudol ni Digong Hindi kayo nabudol ni Marcos. Siniksik nyo lang yung sarili nyo. Kasi alam nyo na si Pangulo mananalo. Huwag na tayong pabubudol ngayon sa mga ganyan taong sasamantala. Nung nakita ko siya ron, inaway ko. Talaga, oo. Hinarap ko siya, sabi ko, ang kapal naman ng mukha mo. Pagkatapos ng lahat ng sinabi mo kay VP, darating ka rito. Wow naman. Mabait si VP actually. Tinanggap siya, etc. Ako, hindi ako mabait. Salbahe akong tao. Pero sana... Alam namin, manyakis ka pa. Alam namin yun di ba, attorney? Di ba? Nalibugan ka kay kamo? Kaya, sino yun? Attorney! Ano ba yun? Nalilibugan ka ba kay, Sara Ilago? Kamo? Isipin Kasi nila kailangan yung may dati. prinsipyo, di ba? Reconciliation with principle. Otherwise, para tayong mga dilawan, para tayong mga kumampi kay Marcos, babatikos kay Marcos, tinanggap ni Marcos, di ba? Walang prinsipyo, puro political necessity. Di ba pwede? Eto, tingnan nyo mga kababayan kasi ibang-iba si Pangulo. Sa kanila kasi kapag kaaway, wala nang bati-bati. Ganon kasi sila mga kababayan Kapag kakaaway, kaaway hanggang mamatay. Mga kababayan, hindi ho makakatulong yan sa paglago ng Pilipinas. Ang kailangan natin mga kababayan, hindi ganyang pananaw. Ang pananaw na kailangan ng Pilipinas, nagtatalo-talo lang
kapag ka may halalan. After ng halalan, dapat bati-bati na, tulong-tulong na tayo para mapaunlad ang bansang ito, para matulungan ang kapwa Pilipino. Tama ba mga kababayan? Sa mga ganitong pananaw kasi mga kababayan ko, hindi talaga natin mapapalago yung ganyan na mga pananaw. Yung mindset na ganyan. Yung mga ganyang mga katangian na nagtatanim ng galit, na kapag kaaway mo na habang buhay. Nakakalimutan yata ni Topacio na tayo ay iisa. Tayo ay mga Pilipino. Iisang lahi tayo na dapat nagkakaisa. Alam niyo ba mga kababayan ang dinaanan ng Korea? Kukwento ko lang sa inyo. Topacio, makinig ka. Ang Korea mga kababayan, ang tindi ng mga pinagdaanan niyan. Late 1970s, mga kababayan, bagsak dahil meron silang gera ng alin? Pagkatapos ng gera ng World War II, nagkagera naman sila. Ang tawag diyan mga kababayan etong North and South, 'di ba? Oo, yan sila mga kababayan. Sila yung nagkagera. Sila yung North and South kaya nagkahiwalay. Sila ngayon yung mortal na magkaaway. 'Di ba mga kababayan ko? Sabi ni Yojo yung Pahota, "Ay! Ikaw ang mukhang manya." Kita mo naman yung mukha ko na to. 'Di ba? Civil War, tama Nagkaroon ng Civil War sila ng 1970s. Bumagsak mga kababayan. Wala ngangi, mahirap sila. Ngayon mga kababayan, alam niyo ang ginawa nila? Nanawagan ang kanilang gobyerno na magtulong-tulong mga kababayan. Tulong-tulong! Anong nangyari mga kababayan? Tulong-tulong! Nagtulong-tulong sila mga kababayan, alahas, lahat, mga gamit, pera, pinagtipon-tipon para magkaroon sila ng pondo sa gobyerno nila. Doon sila nag-umpisa. Ano nangyari kita nyo ngayon, mga kababayan ko? Sa ilang dekada lang, napalago nila ang kanilang gobyerno. Nagkaroon sila ng Hyundai. Di ba mga kababayan? Yung Hyundai yun, di ba? Samsung. Lahat yan mga kababayan ay inangkat ng iba't ibang mga bansa at namamayagpag sila. Di ba? Lumago ang ekonomiya ng Korea. Dahil sa pagkakaisa. Ang ibig ko sabihin mga kababayan ko, iba ho yung pananaw ni Topacio, iba ho yung mindset niya, na imbis na ipanawagan natin, na gawin natin na magkaisa tayo, na gawin natin na dapat nag-aaway-away lang tayo sa panahon ng eleksyon. Nagtatalo-talo lang tayo, palitan ng kuro-kuro, pananaw, opinyon. Doon lang tayo nagkakagulot, nag-aaway-away. After ng eleksyon, bati-bati na, sana, di ba? Ganun dapat, mga kababayan, di ba? Wala nang taniman ng galit. Yakapin mo na yung asawa mong makadidies. Yakapin mo na yung kapatid mong makadidies. Yakapin mo na yung pinsan mong makadidies, kamag-anak, ganyan, lahat. Bati-bati na. Tapos na ang laban. Eto na ang desisyon ng taong bayan. Di okay na. Sa kanila, hindi. Habang buhay. Hanggang mamatay. Galit sila. Ganon sila, Topacio. Galit sila hanggang mamatay. Rostar! Ganon, Tao pa mo paano? Babiyahe pa kami ng malayo. Kita-kita po tayo, mga kababayan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.